Iniimbitahan ko kayong lahat mga kabayan mamaya sa live stream ko sa TikTok para sa Advanced 12/12 sale. Almost 60% ang discount sa mga items mga kabayan, kaya i-grab nyo na ang pagkakataon. Kita-kits tayo sa TikTok live, i-search nyo lang Likha Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Milagros. Taong 1988. Aklan. Madalas laman ng usap-usapan ang pangalan ni Milagros dahil sa pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Binansagang babaeng malas ng karamihan gawa ng hindi aabuti ng isang buwan. Namamatay kaagad ang kinakasama. Sa unang asawa lamang tumagal ng 1 taon pero binawian din ang buhay. Parehong atake sa puso ang sanhi ng kamatayan. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan, lalo pat samot-saring husga ang natatanggap sa araw-araw. Kahit anong depensa sa sarili, wala pa ring laban sa kaliwat kanang masasakit na salita. Kamuntikan pang mabaliw dahil dito. Nang hindi siya tinantanan, lumipat ng ibang tirahan kasama ang ina sa intensyong takasan ang masalimuot na karanasan. Subalit binuntutan pa rin ng malas. Nakilala niya ang isang lalaki. Nagkamabutihan at naging magkasintahan. Pero sa loob lamang ng maiksing panahon, naulit na naman ang sumpa na tila nakakabit sa kanyang buhay. Walang gabi na maayos ang tulog niya. Ilang minuto lamang ang pag-idlip. Naging masama na ang lagay ng kalusugan at halos takasan na ng bait. Kung hindi lang dahil sa pangalaga ng ina, matagal niya nang sinukuan ang sarili. O anak, kakatapos mo lang kumain. Huwag ka munang maupo dyan at baka hindi ka matunawan. Karne ng baka pa naman ang ulam natin. O ganito, pagkatapos mong magtupi, sasamahan kitang maglakad-lakad sa labas para malibang ka sa tanawin. Wika ng ina nang makitang tulala ang anak. Patuloy siyang nag-aalala. Inakalang mapapabuti ang kalagayan ng anak matapos lumipat ng tirahan. Wala namang pinagkaiba sa dati. Naulit lang ang lahat. Nalulugmok pa rin ito. Hindi mawaglit sa isipan ang pangyayari. Ma, paano kung talagang malas ako? Sinumpa po ba ako dati habang pinagbubuntis niyo? Ilang lalaki na yung dumaan sa akin, no? Lahat sila namatay. Ano po bang dahilan? Ako po ba? Natigilan si Aling Nene. Hindi masagot ang anak. Dahil kahit siya ay walang alam kung paano nangyari ang mga ito. Anak, hindi ka malas. Sadyang nagkataon lang na yung kilala mong lalaki, parehong may karamdaman. Yun din naman ang sinabi ng doktor na dahilan ng kamatayan nila, hindi ba? Huwag ka masyadong mag-isip. Ganun lang talaga ang buhay ng tao. Eh paanong nagkataon kung sunod-sunod na po? Nakita niyo naman po, hindi ba? Maayos nung una. Masaya. Pero darating yung panahon biglang mamamatay. Ma, kasalanan ko ba yun? Malas ba ako? Anak naman, hindi ka malas. Nagkataon lang talaga ang lahat. Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Niyakap na lamang ni Aling Nene ang anak. Maging siya ay hindi mapakali kakaisip. Wala namang sumumpa sa kanya nung pinagbubuntis. Walang nakalaban. Walang kaaway. Walang atraso kahit kanino. Sa paniniwala niya, nagkataon lamang ang lahat. Pagkatapos mapakalma, inaya sa labas upang kahit papano mapagaan ang pakiramdam sa pamamagitan ng paglilibot at pag-aaliw. Makalipas ang ilang oras, bumalik na sila upang makapagpahinga. Habang inaantay na maluto ang sinaing, pinagmasdan ni Aling Nene ang anak. Tahimik na nagdidilig ng mga halaman sa bakuran.
Ilang sandali pa, nagtaka siya nang mapatingala sa kalapit na puno. 2 ulit pang kinusot ang mga mata sa pag-aakalang pinaglalaroan lamang ng sariling paningin. Pero ang kanyang nakita ay totoo. Isang itim na elemento naroon sa itaas, nakangising nagmamasid kay Milagros. Sa takot nito, nagmamadaling dumampot ng kahoy, walang pagdadalawang isip na ibinato sa puno. Anak na, halika rito. May halimaw dyan, Diyos ko. Isang engkanto. Hindi na alam ng matanda kung ano ang ikikilos. Basta na lamang hinila palayo ang anak. Pero ang ipinagtataka niya, wala na ang nakitang nilalang. Ma, napano po kayo? Kung makahila sa akin parang may nakitang halimaw, namumutla ka pa. Ayos lang po ba kayo? Hindi ako ayos, anak. May nakita ako sa itaas ng puno. Sigurado ako. Nakita? Ano po ba yun? Wala namang nakalambitin dyan sa puno ah. Si nanay talaga, namamalikmata ka lang yata eh. Sana nga, anak. Pero sigurado talaga ako. May maitim na tao dyan sa itaas kanina. Kaya nga nagmamadali akong lumapit sa iyo eh. Wika ni Aling Nene. Pero hindi naniwala ang anak. Inisip na lang din na namamalikmata siya, kahit alam sa sarili na totoo ang nakita. Dahil dito, nagsimula na siyang makaramdam ng takot. Bawat kaluskos na naririnig ay kinikilabutan, lalo na sa tuwing mapapatingin sa puno. Tila minumulto dahil sa paglipas ng mga araw. Hindi mawala sa isip ang nasabing elemento. Nang magkaroon ng lakas ng loob, nilapitan ni Aling Nene ang puno at tinigdang mabuti. Nararamdaman niya ang panginginig kahit wala namang nakita. Diyos ko, sana talaga namamalikmata lang ako. Huwag naman sanang magkatotoo ang iniisip ko. Ilayo niyo sa anumang kapahamakan ng anak ko. Marami na siyang pinagdaanan. Huwag na sanang madagdagan pa. Dahil sa ginawa niya, nakuha ang atensyon ng dumaang albularyo, si Kapuloy. Naninirahan lang ito sa malapit. Hindi nito maiwasang magsalita. Magandang hapon, Manang. Sa paraan ng pagtitidyo sa puno, parang may nakita kayong hindi karapat-dapat ah. Isang itim na elemento po ba? Nagulat ang matanda sa sinabi ng albularyo. Nadagdagan pa ang kanyang takot, pero naisip na humingi ng tulong matapos makita ang itsura nito. Manong, sa datingan niyo, ay albularyo po ba kayo? Kung oo, baka pwede mo naman akong tulungan kasi... Nabigla ang katawan ni Aling Nene. Bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi mo na kailangang sabihin. Alam ko na, nandito nga siya eh. Kakarating lang. Isang itim na engkanto na may masamang balak. Nararamdaman ko ang layunin niyang panggugulo sa isang dalaga. Kayo ba'y may anak na babae, Manang? Wika ni Aling Nene. Nakinig ng mabuti sa salita ng albularyo. Kaya pala nagdadalawang isip akong dumaan sa kabila. Dito ako dinala ng aking mga paa. May nanggagambala pala dito. O siya, kung malakas ang loob mo, lumabas ka. Humarap ka sa akin, engkanto. Dumakot ng pangontra sa daladalang buslo ang albularyo, sabay saboy sa puno. Ilang ulit itong ginawa, hanggang sa dahan-dahang nawala ang elemento. Naitaboy ko na ang engkanto, pero siguradong babalik pa yon. Malakas siya at hindi uubra ang isang beses na pagtataboy. Gamitin mo na lang muna to. Isabit sa pintuan para kahit papano hindi makalapit sa inyo. Wika ng albularyo, sabay abot ng pangontra sa matanda. Manong, kung ang anak ko ang sadya niya, bakit ako nakakakita sa engkanto? Si Milagros,
Hindi niya nakikita o naririnig ang engkanto. Bakit ako nakakakita? Nakaengkwentro na ako ng ganitong kaso noon eh. Ang magulang ang nakakakita sa engkanto. Hindi maliwanag ang dahilan, pero sa palagay ko, dahil ito sa lubusang pagmamahal ng isang ina. Hindi magtatagal, ang mismong anak mo nang makakakita sa elementong yon. Patuloy siyang magpaparamdam sa'yo, pero mas madalas na sa anak mong babae. Nasaan ba siya ngayon? Nasa loob po, Manong. Baka pwedeng gawan niyo ng paraan para hindi makalapit o magpakita sa aking anak. Halos mahimatay ako nung nakita ko eh. Paano pa si Milagros ko? Marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Ayoko nang dagdagan pa ang paghihirap niya. Engkanto pa talaga. Ano ba yan? Huwag kayong mag-alala, Manang. Tutulungan ko kayo ng anak mo. Pero may kailangan muna akong puntahan. May nag-aantay ng aking tulong sa kabilang bayan. Sa oras na matapos, didiretso ko dito para maasikaso naman kayo. Walang nagawa si Aling Nene kung hindi magintay. Habang ginagawa niya ito, ang anak na muna ang inasikaso, subalit kapansin-pansin ang pag-iba nito. Napapadalas ang paglingon at pagtitig sa isang direksyon kahit wala namang tumatawag. Ilang beses na rin na sinabi na may tao sa malapit na bintana. May napapaginipang itim na lalaki na gustong kumuha sa kanya. Papabalikin sa probinsyang pinagmulan. Dito na todong kinabahan si Aling Nene. Nagmamadaling kinuha ang pangontrang binigay ng albularyo. Inilipat sa kwarto ng anak. Maano po yan? Bakit niyo po sinabit sa bintana? Para saan po yung bagay na yan? Pangontra yan laban sa masamang elemento. Binigay sa akin ng albularyo. Mapoprotektahan tayo niyan. Pangontra? Albularyo? Proteksyon? Bakit po, Ma? Naengkanto ba tayo? Bakit may ganyan? Nanatiling tahimik si Aling Nene. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ayaw ring sabihin sa anak ang totoo. Natatakot ito. Pero si Milagros, tila nababasa na ang pangyayari. Wala siyang nagawa kung hindi ipaliwanag sa anak. Anak, nung araw na biglaan kitang hinila sa bakuran, nasabi ko yun, di ba? May nakita kong engkanto sa puno. Magmula ng sandaling yon, palagi siyang umaaligid sa atin. Napada ng isang albularyo, humingi ako ng tulong at yan ang ibinigay niya. Dahil sa mga nararamdamang kababalaghan, naniwala na si Milagros. Napapaisip na rin kung may kinalaman ba ang nakaraang pangyayari sa ngayon. Ma, paano kung matagal na pala akong minamanmanan ng engkanto? Tapos ngayon lang talaga nagparamdam sa atin. At siya rin yung dahilan ng pagkamatay ng mga asawa ko. Huwag ka munang mag-isip ng ganyan. Paano mo may kokonekta ang mga nangyari noon sa ngayon? Tinatakot mo naman ako eh. Posible naman po, di ba? Ma, paano kung siya talaga ang dahilan? Natatakot po ko baka... Hindi na natapos ang sasabihin. Napaiyak na lamang. Si Aling Nene naman ay hindi mapigilang lumuha. Niyakap na rin ang anak. Sa sumunod na sandali, tuluyan ng sinakop ng takot ang pagkatao ni Milagros. Hindi na humihiwalay sa ina hanggang sa pagtulog. At nang sumapit ang oras na nagparamdam ulit ang engkanto, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa. Natigil ang paghahasik ng engkanto sa pagdating ni Kapuloy. Mano, mabuti na lang dumating kayo. Nagpakita uli yung engkanto sa anak ko eh. Hindi na ako makakapayag ng ganito. Tulungan niyo po kami. Wika ni Aling Nene sa albularyo. Nagsagawa ito ng ritual ng pangtaboy. Nawala ang masamang enerhiya sa lugar. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa inyo eh. Masama kasi ang kutob ko sa engkantong yon. Kahit oras ng gabi, pumarito talaga ako para malaman ang kalagayan nyo. Hindi ka naman sinaktan Hindi naman po. Pero nakakatakot siya, Manong eh.
Maitim tapos ang laki ng bunganga niya. Nakakatakot po yung tao eh. May sinabi siya, gusto raw ako makuha ng pinagsisilbihan niya. Napakunot ang noo ni Kapuloy. Sa pagtataka, ito pa lamang ang unang beses na nakarinig ng ganun. Kadalasan sa nakakasagupa niyang elemento, ito mismo ang may hangarin sa biktima, hindi kagaya ng sa ngayon. Ano ka mo? Gusto kang makuha ng pinagsisilbihan niya? Ang engkantong may pinagsisilbihang Ano daw? Nakakalito ah. Pero gagawa natin ng paraan para malaman. Bago ko magsimula, hihingi ako ng permiso sa inyo. Lalong-lalo na ikaw, Milagros. Magpapagamot ka ba sa akin? wika ni Kapuloy. Oo naman po, Manong. Tinatanong pa po ba yan? Gustong gusto ko na pong gumaling eh. Gusto ko lang makasigurado para hindi na maulit yung nangyari sa akin dati. Alam mo ba, may lumapit sa akin yung ina ng biktima. Ginagamot ko yung bata pero kumontra yung tatay. Mantakin mo, hinabol ako ng itak. Kung sa bagay, lasing din kasi yun eh. Inakala na sinasaktan ko yung anak niya. Hindi bale, balik tayo sa kaso mo. Halika, sisimulan ko na ang ritual. Medyo masasaktan ang katawan mo pero magiging maayos ka rin. Ay basta gawin mo ang lahat, Manong. Lahat po. Bahala na kung sisingilin niyo ako ng malaki. Basta lubayan lang ng engkanto ang anak ko. Kumalma ka, Manang. Madali lang ang lahat basta naniniwala ka. O siya, wag na maraming salita. Sisimulan ko na ang ritual. Nagbitaw ng orasyon si Kapuloy upang pasapiin sa katawan ng babae ang kausap. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang palito ng posporo at dahan-dahang idiniin sa daliri nito. Anong pangalan mo? Bakit mo ginagambala ang babaeng ito? Anong pakay mo sa kanya? Dumaing ang elementong sumanib sa katawan ni Milagros habang dahan-dahang idinidiin ang palito. Ilang beses nagtanong ang albularyo pero mas lalong napahiyaw dahil ayaw sumagot. Anong pangalan mo? At sino ang pinagsisilbihan mo na gustong kumuha sa babaeng ito? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sumagot ka, kung hindi malilintikan ka sa akin. Umalingaw-ngaw sa tahanan ang sigaw ng nilalang. Halos mabali ang daliri sa kakadiin ng palito pero ayaw pa ring sumagot. Napuno na si Kapuloy kaya naman ginamit ang sagradong punyal na gawa sa kahoy. Direktang idiniin sa tiyan. Sinabayan ito ng orasyon. Dahil sa epekto dito na sumagot ang engkanto. Si Bernardo, siya ang pinagsisilbihan ko. Ako ang kanyang gabay. Siya ang nag-utos sa akin na sundan ang babae at gambalain para bumalik sa pinanggalingang probinsya. Wika ng engkanto. Talaga ba? Ulitin mo nga. Sino ang nag-utos sa'yo na gambalain ng babaeng ito? Lakasan mo ang boses mo kung ayaw mong patayin kita. Si Bernardo! Si Bernardo ka! Kagad inihipan ni Kapuloy ang mukha ni Milagros. Humiwalay na ang engkanto. Ganun na lamang ang pagtataka dahil walang alam sa nangyayari. Binigyan niya ito ng dinasalang tubig na maiinom upang linisin ang katawan mula sa sanib ng nilalang. Ano po ang nangyari sa anak ko, Manong? At saka sino si Bernardo? Wala po kong kilala na may ganyang pangalan. Meron dati pero lolo ng lolo ko, patay na yun eh. Tapos wala siyang inaalaga ang engkanto. Hindi ko kilala kung sino ang taong yan. Pero sa aking nararamdaman, isa siyang aswang. Ikaw ba, Iha? Wala kang maalala na pangalang Bernardo? O baka may nakasalamuha ka na pangalang Bernardo? Saan probinsya ba kayo galing bago napadpad dito? Marami po kong nakilalang lalaki.
Naging kasintahan pero lahat sila hindi tumatagal. Namamatay po eh. Wala po akong matandaan na may pangalang Bernardo. Pero, ano po? Aswang? Naingkanto na nga ako ngayon tapos may aswang pa? Wika ni Milagros. Napayakap ito sa ina. Sa probinsya ng Siquijor kami galing, Manong. Lumipat kami dito dahil gusto kong ilayo sa anumang kasamaan ng aking anak na nagdudulot ng kamatayan sa mga nagiging karelasyon niya. Hindi ko naman ho alam na mas malala pa lang sasapitin pagdating dito sa Aklan. Teka, sandali lang. Etong anak mo, may karelasyon tapos hindi nagtatagal kasi namamatay. Ilang lalaki na ba ang dumaan sa kanya? Nasa ilan ba yun? 5. Isang naging asawa, 4 ang naging karelasyon. Yung unang asawa umabot ng halos 1 taon. Yung 4 ilang linggo lang namamatay na. Pare-pareho ng dahilan ng kamatayan. Atake sa puso. Kung nagkataon man ito, bakit kailangan maulit ng ilang beses? Hindi ho ba? Ano sa palagay niyo, Manong? Nako, mukhang malala ito ah. Nakita ko na ang ganitong kaso noong sumasama pa lang ako kay tatay. Parehong-pareho ng pinagdaanan mo, iha. May nakikilala tapos namamatay. Ang dahilan ay kulam. Kinulam ng lihim na nagkakagusto sa kanya. Ayaw mapunta sa ibang lalaki kaya pinapatay. At alam mo ba kung sinong may gawa? Isang aswang na may lahim mangkukulam. Pero sa kaso mong ito, isang aswang na may engkantong gabay. Huwag kang mag-alala. Malalaman natin ito sa pamamagitan ng kamatayan. Kamatayan? Bakit po? Sinong mamamatay? Huwag po ang anak ko, Manong. Kung kinakailangan ako na lang, handa kong ibuwis ang buhay ko. Ito naman si Manang masyadong madrama Kakakinig mo yan sa radyo Tinutulungan ko nga kayo. Tapos gusto niyo may mamatay sa inyong dalawa, no, tolokohan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, tutugisin ko ang aswang na si Bernardo para lubayan na ang anak mo. Hanggat nabubuhay siya, hindi ka matatahimik, iya. Pero susubukan ko pa rin daanin sa usapan. Kung ayaw niya, wala na akong magagawa kung hindi gawin ang nararapat. Kinabukasan, naganda sila upang bumalik sa probinsya kasama si Kapuloy. 10 oras ng gabi. Nakarating at naramdaman kagad ng albularyo ang presensyang nakasunod sa kanila. Habang naglalakad, nagsagawa siya ng orasyon upang maitaboy ang nilalang. Ilang sandali itong lumisan pero bumalik din. Pagpasensya nyo na ang tahanan namin, Manong. 1 taon na rin kasi nang iwanan namin Kaya binahayan na ng alikabok at mga insekto. Huwag kang mag-alala. Ang aswang ang pakay ko rito, hindi ang tirahan. O siya, mauna na kayo magpahinga, may gagawin lang ako. Mag-oorasyon para hindi makalapit dito ang aswang. Mukhang sabik na makita ka, iha. Wika ni Kapuloy. Umaaligid na ang nilalang pero hindi sinabi ni Kapuloy sa mag-ina. Ayaw niyang madagdagan ang takot ng mga ito. Habang nagpapahinga sila, lumabas siya at sinubukang tawagin ang nilalang. Alam kong nandito ka lang sa paligid. Itinaboy na kita pero bumalik ka kaagad. Talagang gustong gusto mo yung babae, ano? Sayang lang, hindi mo siya makukuha. Hindi ako makakapayag na magtagumpay ka. Ang katulad mong nilalang, dapat parusahan sa ginagawang paghasik. Sa dinami-dami ng pwede mong gawin, eto pa talagang babae ang naisipan mo. Alika dito, kung talagang matapang ka. Lumabas ka at magharap tayo. Tanging kaluskos lamang ang sumagot kay Kapuloy. Nararamdaman niya ang presensya ng aswang, subalit wala itong balak na magpakita. Muli siyang nag-orasyon. Dito na napilitang lumabas ang nilalang. Paulit-ulit na dumadaing. Hindi makapagpalit ng anyo dahil sa bisa ng orasyon.
Oh, ano nangyari sa'yo? Parang nahihiya kapag lumapit eh. Ang kapal ng mukha mo nung guluhin mo yung buhay ng babae. Ano, hindi ka makatingin? Gumamit ka pa talaga ng ibang elemento para sundan ng mag-ina. Ayos ka rin ha, aswang na may gabay na engkanto. Malakas na ori. Ipinagpatuloy ni Kapuloy ang orasyon habang sinasabuyan ng pangontrang langis ang aswang. Umilag man ang nilalang pero natatamaan pa rin. Nang makabawi kagad itong sumugod. Nakahanda na ang albularyo kung kaya't matatapatan ang bawat atake. Naging madali na lamang sa kanya ang ganitong sagupan dahil ilang beses nang napapalaban sa aswang, engkanto at iba pang nilalang. Gamit ang langis at orasyon, napasuko niya ito. Napapalood sa harapan habang iniinda ang sugat sa katawan. Hindi na sana hahantong sa ganito kung pinabayaan mo ang babae. O hindi kaya naman, niligawan mo ng maayos. Kahit aswang ka, kung magkakagusto sa'yo ang isang tao walang problema. Pero wala eh, mas pinili mo ang marahas na pamamaraan. Iba talaga ang tama ng pag-ibig, kaso hindi bagay sa mukha mo. Pangit! Halimaw, kung magmamahal ka, dapat yung kamukha mo din. Pangit! Sa puntong ito, tumingala sa kanya ang aswang. Tinitigan siya ng masama, pero walang nagawa dahil sa orasyon. Hindi ko na napansin ang alaga mong engkanto. Ano, nilisan ka na ba? Natakot yata sa akin eh, kaya hindi na nagpakita. Mabuti na ang ganon, para ikaw na lang ang problemahin ko. Ano, titigilan mo ang babae o hindi? Kagad umiling ang aswang. Talagang ayaw mo ha? Walang problema. Hindi na rin kita bubuhayin. Sa dinami-dami ng dinamay mong tao, yung mga naging karelasyon pa ng babae, talagang pinapatay mo ha? Dinukot ni Kapuloy ang balisong mula sa kanyang bulsa. Ito ang ginagamit niya bilang panapos sa buhay ng mga nakakalabang nilalang. Naalerto ang aswang. Nagmamadaling tumayo. Ngunit muli ring bumagsak matapos saksakin. Paulit-ulit hanggang sa nangisay na lamang. Kung madadaan ka lang sana sa pakiusap, hindi kita papatawan ng kamatayan eh. Pagdudusahin lang sana kita kaso ang kulit mo. O sige na, magpahinga ka na. Pagkatapos ang huling orasyon, hindi na huminga ang nilalang. Nakabulagta. Napapatanda na lamang ng krus ang albularyo. Dinasala ng bangkay. Paglingon niya sa bahay ng mag-ina, nakasiksik sa tabi, yakap-yakap ang isa't isa. Wala na kayong dapat pang ipag-alala. Tapos na ang paghihirap mo. Nakita nyo naman, bagsak na ang aswang. Pero ang engkanto hindi ko napatay. Malamang nilisan niya ang aswang nang maramdaman ang lakas ko. Hindi na rin yun lalapit sa inyo. Ay maraming salamat humano. Ang ipinagtataka ko lang, sino ang lalaking yan? Hindi talaga namin siya kilala. Hindi rin po ako sigurado kung nakilala ko ba yan dati o hindi eh. Wala po ako matandaan. Baka sa ibang lugar nakatira kaya hindi nyo kilala. Tapos nagkagusto sa'yo hindi lang lumapit. Pero hindi bale na. Ang importante tapos na ang lahat. Bukas ko pa sana tutugisin. Kaso nagmamadaling makita ka. Talagang pumunta pa dito. Sabik na sabik. Paano po ang bangkay niya? Kapag nalaman ng ibang tao, baka pag hinalaan kami. Di ba po mag-isip ang mga taga rito, Manong? Hindi problema yan, Manang. Ako nang bahala dito. Pumasok na muna kayo. Asikasuhin ko lang ang bangkay. Ang albularyo na ang kumilos para mailigpit ang katawan ng aswang. Pagkatapos, bumalik na sa tahanan ng mag-ina upang masuri ang kalagayan ni Milagros. Sa paglipas ng oras bumuti na rin ito. Wala na siyang maramdamang banta. Nalinawan si Milagros sa lahat. Hindi niya inaasahan na hahantong sa ganong sitwasyon.
malaking palaisipan kung sinong aswang si Bernardo. Pero nakahinga ng maluwag dahil nagawa itong solusyonan ni Kapuloy. Bumalik sila sa Aklan at doon itinuloy ang buhay. Hindi rin nila nais na manirahan muli sa probinsya. Paraan din upang dahan-dahang makalimutan ang naganap. Sa paglipas ng panahon, umayos na ang kanilang buhay. Naging maingat sa bawat kilos. Iniwasan na kumilala ng panibagong karelasyon sa takot na baka maulit ang nakaraan. Ang pinagtuunan niya lamang ng pansin, ang sarili at ang kanyang ina. Mga kabayan, ang susunod na kwento natin ay mahabang kwento na isang bagsak. Pakiusap, ulitin ko, isang bagsak. Huwag na sanang mag-comment ng kung ano-ano. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mando. Taong 1992, si Palay Negros Occidental. Minsan tayo lang din ang gumagawa ng mga bagay na ikakapahamak natin. Kadalasan hindi lang tayo ang naaapektuhan, kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid. Ito ang karanasan ng ating tampok na karakter. Nang mga panong ito, nakatira sa isang baryo na nasa dalampasigan itong si Mando. Ang pangunahing ikinabubuhay ay pangingisda at panghuhuli ng anumang lamang dagat na maaari nilang ibenta at ipang-ulam. Nasa edad 18 ang binata nang mamatay ang ama. Bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, si Mando ang naging sandalan ng kanyang ina sa pagtataguyod ng maliliit pang mga kapatid. Halos lahat ng trabaho ay pinapatos ng binata. Mula sa pagbibilad ng tuyo, pangingisda, at paghakot ng mga banyera sa bagsakan ng isda. Walang inuurungang trabaho ang binata dahil kailangan itong kumita ng pera para may makain ang mga kapatid. Namasukan bilang katulong ang ina sa syudad, ngunit hindi rin pinalad ang ginang dahil sa hirap ng trabaho nagkasakit ito at kalaunan ay pumanaw. Naging mabigat para kay Mando ang mga pangyayari, ngunit hindi ito sumuko. Alam ng binata na siya na lang ang tanging inaasahan ng dalawang kapatid. B-Boy, Jelay, kayong dalawa magsikap kayo sa pag-aaral ah. Walang ibang tutulong sa inyo pagdating ng panahon. Mahirap mabuhay sa mundong to kapag wala kang pinag-aralan. Tignan nyo nga ako. Hanggang dito na lang yung buhay ko pero hindi ako titigil hanggat hindi kayo natatapos sa pag-aaral nyo. Sa awa ng Diyos, naging maganda naman ang resulta ng pagsisikap. Nakapagtapos ang mga kapatid ng sekundarya. Balak ni Mando na pag-aralin ang mga ito ng kolehiyo. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang kinikita para tustusan ang kanilang pag-aaral. Naganap ito ng trabaho sa mga kakilala at sakto namang isa sa mga kaibigan ang nag-alok sa kanya ng pagkakakitaan. May alam akong pagkakakitaan pare pero medyo delikado ah. Siguro, isang lakad lang tiba-tiba na tayo. Mababayaran mo na yung matrikula ng mga kapatid mo. Isipin mo na lang sila pare. Kung gusto mong mapagtapos ang pag-aaral, sina Biboy at Jelay. Gaano ba kadelikado yung gagawin natin? Hindi naman delikado ang gagawin. Pero magiging mainit tayo sa mga otoridad lalo na sa bantay dagat. Bantay dagat? Bakit naman sa kanila ba? Yung trabaho kasi natin, mangungulekta tayo ng itlog ng pawikan. Tapos bebenta natin. Alam mo naman 'di ba? Mahabang pagkakakulong ang parusa kapag nahuli ka. Pero pare, isang lakad lang natin. Libo-libo ang kikitain mo. Nang mga panong ito laganap ang pangunguha ng itlog ng pawikan para ipagbili sa mga kainang pagmamay-ari ng mga incheck. Pinaniniwalaan na merong kakaibang taglay na sangkap ang itlog ng pawikan na maaaring makapagpagaling ng mga karamdaman. Kung hindi naman tayo mahuhuli, wala naman sigurong problema, di ba?
Napangiti si Mencio dahil napapayag nito ang kaibigan. Tama ka, walang magiging problema kung hindi tayo mahuhuli. Mamayang gabi, kung gusto mong sumama, puntahan mo ako sa bahay. Nagpasya ang binatang sumama. Sige pare, pero ito ang una at huling pagkakataon na gagawin ko to. O sige, walang problema, subukan mo lang. Dahil pag nahawakan mo na yung pera, ikaw mismo yung mag-aaya sa akin. Kinagabihan matapos magapunan ay kaagad nang lumakad ang binata. Pagdating nito sa tahanan ni Mencio, handa na ang kanilang mga dadalhing kagamitan. Isang kahong lalagyan ng yelo, pala at mga kalaykay. O tara, tulungan mo na ako sa mga gamit. Ikakarga natin yan sa bangka. Hindi na nagdalawang isip pa si Mando. Dali-dali itong kumilos. Nang matapos maikarga ang mga kagamitan, kaagad na ding tumulak ang dalawa papunta sa kabilang isla. Walang nakatira sa lugar na ito. Napakaliit at purong buhangin ang nasa paligid. Kadalasang dito bumibisita ang mga pawikan upang mangitlog. Kaya alam ni Mencio na marami ang kanilang makukuha sa lugar. Paano bang malalaman kung pugad ba ito ng mga pawikan? Habang marahan silang naglalakad papunta sa dalampasigan, hindi nagdala ng pailaw ang mga ito. Sa kadahilanang maaari silang makita ng bantay dagat na nag-iikot sa lugar. Madali lang pare. Pero hindi mga lumang itlog ang pakay natin dito. May mga pawikang sasampa sa buhanginan para mga itlog at yun ang aabangan natin. Nagtayo ito ng maliit na kubo na gawa sa mga dahon ng nyug upang hindi sila makita ng mga papasampang pawikan. Medyo maaga pa ng mga sandaling iyon. Tinatayang nasa 8:00 pa lamang ng gabi. Alam ng dalawa na aktibo pa ang mga bantay dagat sa pagpapatrolya. Nag-antay ang mga ito ng sapat na oras hanggang sa sumapit na ang 12:00 ng hating gabi. Dito na nagsimulang maglakad sa paligid ang magkaibigan. Sa hindi kalayuan, nakita ng mga ito ang isang pawikang nagsisimula ng mangitlog. Dali-daling nilapitan ng dalawa ang nilalang at saktong nakalapit sila. Lumabas na ang unang kumpol ng itlog nito. Kaagad namang kinuha ng binata ang lumalabas na itlog. Inilagay ito sa kanilang sisidlan. Pinili ni Mencio na salawin ito mula sa pawikan. Nang sa ganon ay hindi na nila kailangan pang maghukay. Ilang sandali pa natapos ng mangitlog ang pawikan. Tinatayang nasa mahigit 100 itlog ang inilabas nito bago tuluyang bumalik sa tubig. Ayos pare. Mahigit 10,000 na ang halaga nito. Malaking pera na yan pare. Halika na, umuwi na tayo. Hindi pa sapat to pare. Kasi yung order sa akin ng kakilala ko sa bayan, 500 piraso. Muli pang naganap ang dalawa hanggang sa makakita uli ng pawikan. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng nilalang na yun. Kaya alam ni Mencio na marami itong ilalabas na itlog. Dali-dali silang lumapit sa hayop na noon ay nakapwesto na para mangitlog. Ilang sandali pa ay nagsimula na nga ang kanilang hinihintay. Ngunit laking pagtataka ni Mando dahil iisang itlog lang ang inilabas nito. Hindi kagaya ng mga naunang hawakan. Matigas ito na parang bato. Matapos ilabas ng pawikan ang itlog, bumalik na ito sa tubig. Bakit naman iisa lang to? Akala ko ba kapag mas malaki ang pawikan, mas maraming itlog? Hindi ko nga din maintindihan pare. Kaya mo na. Itago mo na lang ang isang yan. Malay mo may dalang swerte. Sinunod ni Mando ang sinabi ng kaibigan. Inilagay nito sa kanyang bulsa ang nakuha. Nagtuloy sa kanilang ginagawa. Napuno ng mga ito ang kanilang sisidlan. Kinabukasan na ibenta sa malaking halaga.
Hindi makapaniwala si Mando na ganong kalaking pera ang kinikita ng kaibigan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakahawak ito ng malaking halaga. Ginamit ni Mando ang pera upang mabayaran ang matrikula ng dalawang kapatid. Alam ng binata na hindi lang ito ang kailangan niyang alalahanin. Kailangan ni Mandong makapag-ipon para sa susunod pang mga taon. Kaya kahit labag sa kalooban, merong takot na nararamdaman. Muli nitong inaya ang kaibigan upang manguha ng itlog ng pawikan. Nagpatuloy ang ganong gawain ng dalawa nang hindi nalalaman ng mga otoridad. Nagawang makapag-ipon ni Mando at naipagawa ang kanilang bahay. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na may kaakibat na kamalasan ang kanilang ginagawa. Habang naglalaban ng mga damit, nakapa ni Jelay ang bato sa bulsa ni Mando. Inabot niya iyon sa kanya. Kuya, nakuha ko po to sa bulsa ng pantalon nyo. Ano po ba to? Hindi ko rin alam, Jelay eh. Ilapag mo lang yan sa mesa. Kukunin ko na lang mamaya. Inilapag naman ito ng dalaga. Kagad nang itinuloy ang ginagawa. Hindi na malaya ni Mando na pumasok ng tahanan ang kapatid na si Biboy. Nakita nito ang bato. Kinuha niya ito nang hindi nagpapaalam kay Mando. Muli siyang lumabas ng tahanan. Nawala na ito sa isipan pa ni Mando. Pagsapit ng hapon, pumunta ito sa bayan upang makipag-inuman kay Mencio. Kasama nito sa mesa ang isang matandang kilala sa lugar bilang manggagamot. Ipinakilala naman ni Mencio si Mando sa matanda. Sinabing ito ang kasakasama niya sa paunguhan ng itlog. Nako, Mencio. Hindi mo ba ititigil yung gawain mo? Sinasabi ko sa'yo at palagi kitang pinapaalalahanan. Mabigat ang ganti ng kalikasan. Siguradong hindi mo yon magugustuhan. Alam ko naman po yung tatang. Sa wala akong mahanap na ibang trabaho at isa pa, mabilis ang pera dito. Nga pala, nasa na yung batong itlog ng pawikan pare? Gusto ko sanang itanong kay Tatang Demetrio yung tungkol dun eh. Biglang ibinaba ng matanda ang iniinom nang marinig ang sinabi ni Mencio. Anong sinabi mo? Batong itlog ng pawikan. Nakakuha kayo ng trabongko ng pawikan. Nagkatingin na naman ang dalawa dahil sa naging reaksyon nito. Siguro nga yung po yung nakuha namin. Kaso wala dito naiwan ko po sa bahay. Napatayo ang matanda. Dali-daling inaya si Mando na punta nito. Hindi mo alam ang ginawa mo. Ikaw ang nakakuha ng trabongko. Kaya hindi mo ito dapat hinihiwalay sa katawan mo. Sa oras na mahawakan ito ng iba nang walang basbas sa may-ari, pwede itong magdulot ng kabalasan sa kanila. Habang nagmamadaling maglakad, pagdating sa tahanan nila Mando, kagad namang hinanap ng binata ang dalawang kapatid. Nakita nito si Jelay na nag-aaral sa mesa. Samantalang si Biboy naman, nakaupo sa sulok habang nakatitig sa malayo. Jelay, nasa na yung batong nakita mo sa bulsa ko? Hindi ko po alam kuya. Akala ko nga po kinuha nyo eh. Wala akong kinukuha. Nakalimutan ko nga eh. At saka ano bang nangyari dito kay Biboy? Bakit tulala? Kagad nilapitan ng binata ang binatilyo. Napansing malalim ang mga mata nito. May kung anong binubulong si Biboy. Sinasabi ko na nga ba? Nasa kanya ang trabongko ng pawikan, Mando. Tignan mo ang nangyari sa kapatid mo. Kung hindi ako pumunta, malamang nawala na to sa katinoan. Ano ho, teka, sandali lang naman po. Bakit naman siya mawawala sa katinoan? Hindi niya pagmamay-ari ang trabongko. Kaya unti-unti siya nitong kakainin. Maniwala ka sa hindi na magtatagal pa ang kanyang buhay. Teka, sandali lang naman po, Manong. Ano po bang meron sa trabongko na yon? Habang ginagamot nito si Biboy, ipinaliwanag ng matanda ang tungkol sa kakayahan ng trabungko ng pawikan.
Ayon kay Mang Demetrio, ang trabungko ay nagbibigay ng swerte sa sino mang nakakuha nito. Ngunit sa oras na mapa sa kamay ng ibang tao, maaari itong magdulot ng kapamakan na kung minsan ay nauuwi pa sa kamatayan. Ang nangyari sa kapatid mo ay isang uri ng sumpa dahil kinuha niya ang trabungko nang hindi nagpapaalam sa totoong nagmamay-ari. Maswerte ka, nandito ako. Maayos na ang kalagayan ng kapatid mo, wala na ang sumpa. Hayaan niyo muna siyang makapagpahinga. Wika ni Mang Demetrio. Laking pasasalamat ni Mando sa matanda dahil naagapan nito ang kapatid. Manong, maraming salamat po sa tulong niyo ha. Hindi ko po alam yung gagawin ko kung hindi pa kayo dumating eh. Walang anuman, pero nasa ng trabungko. Kailangan ingatan mo ito. Huwag hahayaang mapunta sa kamay ng ibang tao kung ayaw mong maulit ang pangyayaring ito. Kagad na itong nagpaalam. Ang swerte mo naman pare. Ikaw pa ay nakakuha ng trabungko. Kung alam ko lang, ako na sana'y nagtabi niyan eh. Pero sabi pala ni Tatang Demetrio, may taglay na swerte ang trabungkong yan. At hindi lang yun ha. Poprotektahan ka pa niyan laban sa mga masasamang elemento. Kaso lang, delikado din kung gagamitin mo ito sa pansariling kapakanan. Kaya nga pare, ang totoo, natatakot din akong gamitin to kasi baka hindi ko alam na mali na pala yung ginagawa ko. Mapahamak pa lahat ng tao sa paligid. Huwag kang mag-alala pare. Kilala kita, mabait ka naman eh. Kaso nga lang minsan may pagkaburara ka sa gamit. Itago mo ng mabuti yan para wala tayong problema. Diba yun lang naman yung sinabi ni Tatang? Naging maayos naman ang sumunod na mga araw. Tumigil muna ang dalawa sa pag-uukay ng itlog ng pawikan. Napansin ni Mando na tila unti-unting gumagaan ang kanyang pamumuhay. Nagagawa nilang bilhin ang lahat ng pangangailangan na ipapasyal na din ng binata ang mga kapatid na noon ay sa pangarap lang nagagawa. Nawala na sa isipan ni Mando ang tungkol sa trabungko. Ang tanging alam nito, meron siyang naitabing pera na siyang ipinagmamayabang niya sa mga kakilala. Habang tumatagal, nag-iiba ang ugali ng binata. Nagiging mapangmata ito. Nagiging mapangmataas. Halos hindi na rin namamansin sa tuwing dadaan ng bahay ang mga dating kakilala. Isang araw, inaya ito ni Mencio na manguha ng itlog ng pawikan. Pare, may lakad tayo mamaya ah. Sasama ka ba? Aba syempre naman pare no. Kailangan natin ng pera eh. Pagsapit ng dilim ay lumakad na ang dalawa. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata, ito na pala ang simula ng unti-unti niyang pagkalugmok. Matyagang nag-antay ng papaahong pawikan ang dalawa. Habang naroon sa maliit na kubo, napag-usapan ng mga ito ang tungkol sa kanilang mga plano. Alam mo Mando, siguro huling lakad ko na to. Balak ko kasing lumuwas ng Maynila para ayusin na yung buhay ko. Medyo nagsasawa na din ako sa buhay dito eh. Buti ka pa no? Naging maayos yung pamumuhay mo. O teka, bakit parang pabigla-bigla naman yata yung desisyon mo? Eh yun nga, napagtanto ko, mali talaga yung ginagawa natin eh. Tignan mo, hindi mo ba napapansin? Kumukunti na yung dumadaong na pawikan dito. Eh ano naman ngayon pare? Malay mo, nasa ibang lugar sila nangingitlog. Hindi pare. Dito lang sa lugar na to pumupunta yung pawikan para mangitlog eh. Wala na silang ibang pupuntahan kasi napuno na ng mga tao ang mga dalampasigan. Kasalanan pala natin kung bakit sila kumukonti. Ganun ba ang gusto mong sabihin sa akin, Mencio? Eh sino ba ang nagdala sa akin sa ganitong trabaho? Hindi ba ikaw? Tapos ngayon maririnig ko yan sa'yo. Nagdiskusyon ng dalawa. Hanggang sa nagpasya ang mga ito na bumalik na lamang sa kabisera. Pagkarating doon, sinalubong sila ng kapulisan. Lingid sa kaalaman nito, may nakapagsumbong ng kanilang gawain.
Nakulong ang magkaibigan. Lahat ng mga ari-arian ni Mando ay nawala. Dahil nalaman ng mga otoridad ang lahat ng yun, nanggaling sa pera, nagpinagbenta nila ng itlog ng pawikan. 1.5 taon ang naging sentensya ng dalawa. Nang makalaya ang mga ito, halos pagsukluban ng langit at lupa ang binata. Nang malamang wala na sa kanilang tahanan ang mga kapatid. Si Jelay ay nag-asawa ng maaga. Samantalang si Biboy naman ay sumama sa kanyang mga barkada. Napariwara ng tuluyan ang buhay. Hindi lang ito ang kamalasang nangyari sa kanya. Maging ang lupang kinatitirikan ng kanyang bahay, hinatak din ng bangko. Napag-alaman ng binatang sinanla ito ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito upang ipangtustos sa panggagamot. Hindi ito nabayaran sa loob ng maraming taon. Nakiusap si Mando sa ilang kakilala para doon makitira. Ngunit wala ni isa sa kanila ang tumanggap sa binata. Kahit pa ang malalapit nitong mga kamag-anak, pinagtabuyan siya. Dahil sa mga ginawa, nalaman ng mga ito ang dahilan ng pagkakakulong ng binata. Nagpagala-gala sa lansangan si Mando. Wala ni isa sa mga dating kakilala ang tumanggap sa kanya. At ang pinakamasakit pa, ang mga taong nilaanan ng panahon ng oras at pera, pinagtatawanan na lamang siya ngayon. Halos mabaliw si Mando ng mga sandaling iyon dahil ultimo pagkain ay hindi nito magawang makabili. At ang mas malala pa sa lahat, maging ang karagatan, pinagtampuhan na din ang binata. Madaling araw ng mga sandaling ito, sinubukan ni Mando na mang-ilaw ng lamang dagat sa dalampasigan para kahit papano malamanan ang kanyang tiyan. Ngunit ni isang maliit na hipon, wala itong makita na siyang nakakapagtaka dahil ang mga kasama niyang nang iilaw, halos mapuno na ang laman ng sisidlan. Nakiusap din ang binata sa kaibigan ng kanyang ama na sumama sa pangisda para kahit papano ay kumita naman siya. Tamang-tama ang dating mo. Wala akong katawang ngayong araw magandang panahon Kaya siguradong marami din tayong mahuhuli. Na ang pangalan ay Mang Kano. Oo nga po, Manong. Sana nga marami tayong mahuli. Pagdilim ay lumakad na ang mga ito. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Biglang nagparamdam ang malakas na alon. Dahan-dahan ding lumakas ang hangin. Hanggang sa tuluyan ng hindi makausad ang kanilang bangka. Desagwan ang bangkang iyon, kaya hindi sila makakapangisda kung malakas ang hangin. Bakit naman ganun? Bakit biglang nagbago ang panahon? Kanina lang napakalinaw ng langit tapos pantay pa yung karagatan. Bigla-bigla na lang tong lumalakas tong hangin na to. Wala tayong magagawa, Mando. Mukhang hindi tayo makakatuloy sa paglaot. Kagad bumalik ang dalawa sa dalampasigan. Sinubukang antayin ang paghupa ng sama ng panahon. Habang nakaupo sa kubo, nakipag-usap si Mang Mando sa ilang mangingisdang naghahanda sa lugar. Dito napag-alaman ng matanda ang nangyari kay Mando. Napailing na lang ito. Hindi makapaniwala sa sinapit na kamalasan. Bumalik ito sa kubo. Kinausap ang binata. Bakit hindi ka kagad lumapit sa akin, Eho? Kaibigan ko ang tatay mo Handa kong tumulong sa'yo sa abot ng aking makakaya. Hindi na sana umabot sa ganito ang lahat kung naagapan Hindi lang naman to dahil sa pagkakakulong ko, Manong. Malakas ang paniniwala ko. May kinalaman ang trabungkong nakuha ko sa mga nangyayari sa akin ngayon. Trabungko? Ano ba yung sinasabi mo? Kagad namang inilabas ng binata ang trabungkong nakabalot sa itim na tela.
Nanlaki ang mga mata ni Mang Kano. Alam nito na tunay ang trabungkong hawak ng binata. Kahit papano, may kaunting kaalaman siya sa ganitong usapin. Mabaging langit. Totoo nga ano? Nakuha mo ba yan sa buhay na pawikan? Opo, Manong. Kinumpirma din to nung albularyo, si Mang Demetrio. Eh kung ganon, kailangan natin siyang puntahan para malaman kung ano talagang dahilan sa mga nangyayari sa'yo. Nang gabing iyon, kaagad nilang pinuntahan ang tahanan ng manggagamot. Saktong kakatapos lang nito sa panggagamot. Nag-aayos ng kanyang kagamitan. Pumasok si Mando sa tahanan at kinausap ang matanda. Kaso nga lang tinalikuran siya nito. Mukhang ayaw akong kausapin ni Mang Demetrio, Manong eh. Eh bakit? Ano ba ang sabi sa'yo? Sinabi ko lang naman na may itatanong ako. Kaso yun ho, bigla hong tumalikod eh. Halika, punta tayo sa tindahan. May bibilhin ako. Pagdating sa tindahan, bumili ng 2 bote ng alak ang matanda. Napangiti na lang si Mando dahil nakalimutan nitong mahilig uminom ang manggagamot. Matapos ay kagad na silang bumalik sa tahanan. Napakamot ng ulo si Mang Kano dahil nakita nitong nakahanda na ang maliit na mesa. Ang tagal nyo namang dumating. Uhaw na ako eh. Ay nako, pasensya na po, Manong. Eto na po yung paborito yung alak. Nagdala din kami ng pulutan. Yan, magaling. O sige, simulan na natin. Palalim na ang gabi. Sabay bukas ng bote. Nakailang ikot na ang baso. Pero hindi pa nagsasalita si Mando tungkol sa pakay nito. Kaya naman si Mang Kanuna ang nag-umpisa. O iho, hindi ba maitatanong ka? Kanina pa nag-aantay si Manong Demetrio. Ay, oo nga po pala, Manong. Meron nga po tungkol po sa trabong ko at sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung konektado ba ito o hindi. Ano ba ang sinabi ko sa inyo noon? Hindi ba ikaw ang may hawak sa kung anong mangyayari sa buhay mo? Ibinigay lang ng trabong ko ang nais mong mangyari. Pero hindi naman po ganito yung gusto kong mangyari, Manong. Nangyari na lang po yung lahat ng hindi ko namamalayan. Aminin ko sa'yo, Mando. May mga narinig akong usap-usapan tungkol sa'yo. Hindi maganda ang mga yon. Nakalimutan mo ng lubusan kung saan ka nanggaling. Hindi mo ba natatandaan ang mga binilin ko sa'yo? Naalala ng binata ang lahat ng ibinili ng matanda. Isa na dito ang pagpapakumbaba. Lubusan ko pong nakalimutan ang mga bilin nyo. Lalo na nang makahawak ako ng maraming pera. Totoo po ang sinasabi nyo. Na wala pong respeto ko sa lahat. Maging sa mga taong tinuring akong kaibigan. Hanggang sa tuluyan nang mawala ang lahat sa akin nang hindi ko namamalayan. Mabuti na lang at alam mo kung ano ang pagkukulang mo. Pero hindi na natin maibabalik kung ano man ang nawala. Ang tanging magagawa mo na lang, harapin kung ano ang buhay mo ngayon. Kaso nga lang po, paano ko gagawin yun? Hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula, Manong eh. Magsimula ka sa kung anong meron ka ngayon. Amin na yung trabong ko mo. Susubukan kong linisin. At sana naman sa pagkakataong ito, hindi na maulit pa ang lahat ng mga nangyari. Opo, Manong, sa pagkakataong to, babaguhin ko ang buhay ko. At siguro, sisimulan ko sa pangingi ng tawad sa lahat ng mga taong pinakitaan ko ng hindi magandang ugali. Ikaw ang nakakaalam kung saan ka magsisimula. Nandito ka na at hindi mo na mababago pa ang nakaraan. Kaya wag mo itong panghawakan. Sa halip ay gamitin mo ito bilang inspirasyon sa pag-usad. Matapos ang inuman, inaya ni Mang Kano si Mando sa kanilang tahanan. Nagalit ang asawa ng matanda dahil isa ito sa mga nagagalit sa binata. Eh bakit mo dinala yung taong yan dito?
Hindi ba nagmamalakihan noon at halos hindi ka pinapansin kahit alam niyang magkaibigan kayo ng tatay niya? Oo na, alam ko naman yun, Delia. Pero tapos na yun eh. Hindi mo na dapat panghawakan pa ang nakaraan. Tignan mo ang kalagayan niya, hindi ka ba naaawa? Isipin mo nung buhay pa ang mga magulang niya, sino bang nilalapitan natin? Kagad namang umalis si Aling Delia. Ay bahala ka sa buhay mo. Ikaw naman ang pagtatawanan ng mga tao. Bago pa man tuluyang makapasok sa silid ng matanda, kagad na itong pinigilan ni Mando. Aling Delia, sandali lang po. Gusto ko po sanang humingi ng kapatawaran sa lahat ng nasabi at nagawa ko sa inyo noon. Alam kong huli na pero sana mapatawad niyo po ako. Biglang napahinto si Aling Delia at nilingon si Mando. Hindi na kasi ikaw yung batang Mando na masipag, palangiti at palabati. Simula nung magkapera ka, lahat nagbago. Nawala na yung Mandong nakilala ko. Kaya hindi mo rin ako masisisi kung samama ang loob ko sa'yo. Biglang napaiyak si Mando at napayakap sa matanda. Naalala nito ang lahat ng mga nangyari noong kabataan. Tinanggap ng dalawang matanda si Mando. Dito na nagsimula ang muling pagbabago ng buhay ng binata. Hinanap nito ang mga kapatid upang magsama-sama. Simula ng araw na yun, unti-unting nagbabalik sa dati ang lahat para kay Mando. Muli itong nakapagtrabaho. Paunti-unti ay nakapagpagawa ng bahay. Muli silang namuhay ng mga kapatid na magkakasama. Tuluyan na ring nawala ang sumpa ng trabungko. Nagamit niya ito sa tamang paraan. Nagpamalas ito ng mga kakaibang katangian, lalo na pagdating sa pangingisda. Hindi nababakante ang lambat ni Mang Kano. Palaging malaki ang bentahan nila ng isda. Sunod-sunod na swerte ang dumating sa mga ito, hanggang sa makabili ng sariling bangka si Mando. O paano ba yan? Eh di hindi na tayo magiging magkasama sa pangingisda. May sarili ka ng bangka. Masaya ako para sa'yo, Mando ha. Eh sa wakas, nakuha mo na din ang totoong ibig sabihin ng pagpapakumbaba. Inakala ng binata na hanggang doon na lang ang kayang ibigay ng trabungko. Ngunit nang minsan itong magawi sa isla kung saan nakuha ang gamit, inisip nitong gumawa ng paraan para pangalagaan ang mga pawikang nangitlog sa lugar. Matapos mag-arya ng lambat, pinuntahan nito ang isla at matyagang nagbabantay. Sa tuwing may nakikita siyang pawikan, inaantay niya itong matapos mangitlog. Minamarka niya ang lugar. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Mando. Hindi na malayang unti-unti nang dumarami ang mga pawikang nangingitlog sa lugar. Nang minsang nag-arya ito ng lambat, biglang sumama ang panahon at lumaki ang alon. Dahil kargado ang bangka, pinasukan ito ng tubig hanggang sa tuluyang lumubog. Nagpalutang-lutang si Mando sa dagat sa loob ng ilang oras, hanggang sa makaramdam ito ng pamumulikat at tuluyang hindi na maigalaw ang mga paa. Hinayaan na lang ng binatang lumubog siya sa tubig. Inisip na marahil ito na ang kanyang katapusan. Ilang minuto ang nakalipas. Nakakita ito ng napakatingkad na liwanag. Umubo ng malakas. Inilabas ng binata ang nalunok na tubig. Nang bumangon ito ay nasa isla siya ng mga pawikan. Nakita ng binata ang mga bakas ng hayop sa kanyang tabi. Nagpapatunay na hinatak siya ng mga ito papunta sa dalampasigan. Hindi makapaniwala si Mando sa mga nangyari. Ilang minuto pa napadaan ang bangka ni Mang Kano dahil nakita nitong nakalutang ang banderitas na ginagamit ni Mando bilang tanda. Sinasabi ko na nga ba nandito ka eh. Anong nangyari sa'yo? O teka, nasaan ang bangka mo? Yan nga po yung problema, Manong. Pinasok po ng tubig yung bangka tapos lumubog. Akala ko nga mamamatay na ako eh.
pero nagising na lang ako nandito na sa dalampasigan. Hindi ako sigurado, Manong, ha, pero sa tingin ko mga pawikan ang nagligtas sa akin eh. Nakita nga ng matanda ang mga bakas. Naniwala ito sa sinabi ng binata. Naniniwala ako sa sinasabi mo, Mando. Alam mo bang may alamat na kumakalat sa baryo natin tungkol sa islang to? Alamat, Manong. Ano naman po yun? Ang islang ito ay pinamumugaran ng isang napakalaking pawikan. Sinasabi nilang alaga ito ng mga inkantong dagat na siyang tagapagprotekta ng karagatan sa paligid ng ating baryo. Hindi lang ako sigurado kung totoo ang lahat ng yon, pero marami nang nakapagsabi. Nakita nila ang higanteng pawikan na palutang-lutang sa karagatan, tapos may babaeng nakasakay sa likod nito. Bigla namang naalala ni Mando ang pinanggalingan ng hawak na trabungko. Sa naaalala ko ho, sa isang malaking pawikan ko nakuha ang trabungko ko, Manong. Nang itlog yun eh, tapos isa lang yung nilabas na itlog. Natawa ang matanda at muling nagsalita. Hindi nangingitlog ang mga lalaking pawikan, Mando. Kaya imposible ang sinasabi mo. Biglang natigilan ng matanda dahil hindi sinasadyang nadulas ang dila nito. Teka, sandali po. Paano niyong nalaman na lalaki ang pawikang yun? Wala nang nagawa ang matanda kung hindi umamin. Ay nako, bakit ba kasi napakatabil ng dila mong matanda ka? O sige na nga, aminin ko na. Minsan ko nang nakita ang malaking pawikan. Hindi lang basta nakita. Ako ang nagligtas nito mula sa sarili kong lambat. Dagdag pa nito, habang nagpapaikot-ikot ang pawikan sa lambat, unti-unting lumalaki ang alon. Huminto lang ang daluyong ng maputol 5 kano ang lambat na nakapalupot dito. Maaari niyo po bang ilarawan ng pawikan na nakita niyo, Manong? May kulay puting tuldok sa ulo. May malaking tipak sa gawing likod ng bao. Putol ang dulo ng kanang palikpik sa likod. Nanlaki ang mga mata ni Mando dahil yun mismo ang pawikang nakita nito. Tama nga ang hinala ko, Manong. Isa lang yung pawikan na nakita natin. At ngayon, Manong, talagang kumbinsido na ako na trabungko nga yung hawak-hawak ko. Anong sinasabi mo dyan? Sa lahat ng mga nangyari sa'yo, hindi ka pa rin kumbinsido na trabungko yung hawak-hawak mo? Ay sus Mariosep ka, hampasin kita ng alon eh. Mukhang gutom ka na yata, halika na. Umuwi ka na nga, iwanan mo na yung banderitas mo. Hiramin natin yung malaking bangka ni Kapitan para mahatak ang lambat. Kagad nang umuwi ang dalawa. Pagdating naman sa dalampasigan, nakita ng binata ang kaibigang Semencio. Nakasuot ito ng magarang kasuotan. Mukhang umasenso na sa buhay. Magandang tanghali sa'yo, Mando. Kumusta ka na? May nakapagsabi sa akin na dito daw kita makikita eh. Eto, kakalubog lang ng bangka kagabi pero mabuti na lang. Mababaw na bahagi ng dagat. Kaya buhay pa ako. Mamaya susubukan naming atakin. Halika na sa bahay na makain tayo ng tanghalian. Napansin ng kaibigan na tila nag-iba na ang pag-uugali ng binata. O teka pare, parang laki ng pinagbago mo ah. Anyari? Ha? Sinasabi mo dyan, ako pa din to. Siguro namulat lang ako sa mga pagkakamali. Ikaw nga tong ang laki ng pinagbago. Tignan mo yung suot mo, ang gara mo na. Hindi naman sa ganun pare, sinuwerte lang ako sa buhay. Nakahanap ng magandang trabaho sa syudad, kaya ito, kahit papano nakaangat na din. Anong klaseng trabaho naman yan? Mamaya nagbebenta ka na ng labang loob ng tao ha? Hindi naman pare, iwas ako sa mga ilegal na gawain eh. Di ba nga sabi ko, mamumuhay na ako ng maayos. Kung sabagay, tara na. Nag-aantay si Mang Kano.
Nagkwentuhan ang mga ito sa mga pangyayari nung magkawalay sila. Halos hindi makapaniwala si Mencio na magagawang bumangon ng binata mula sa pagkakalugmok. Akalain mo nga naman. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, nandito ka pa din at lumalaban. Hanga talaga ako sa'yo, pare. Kailangan kasi, pare. Wala naman akong ibang aasahan kung hindi sarili ko. Muling nagkasundo ang magkaibigan at kapwa namuhay ng maayos. Namuhunan si Mencio sa pangisdaan. Si Mando ang ginawa niyang tagapamalakad. Hindi na malaya ng dalawa na unti-unti nang lumalago ang kanilang negosyo. Lalo pa nang magpasya silang pangalagaan ang isla ng mga pawikan. Sinabi ni Mando ang kanyang ginawa sa isla at kung ano ang mga natuklasan. O sige pare, magdadala tayo ng mga puno ng nyug sa lugar. Para kung sakaling tumaas ang tubig, hindi madaling maanod ang buhangin. Naging bahagi ng adhikain ni Mando ang kaibigan. Hindi nila ito ipinaalam sa iba. Ngunit natuklasan ito ng pamahalaan. Nung una ay kwenestyon ng kanilang motibo. Pero nang lumaon, nawala ang agam-agam ng mga otoridad sa kanila. Halos lahat ng plano ng dalawa nagiging matagumpay. Ngunit may isang pangyayaring lubusang tumatak sa mga taga-baryo. Ito ay nang minsang nagkaroon ng malakas na lindol. Sumira sa maraming kabahayan at gusali sa lugar. Walang kaalam-alam ang mga taga-dalampasigan na may paparating na panganib. Tanging si Mando lang ang nakakaalam nito. Madaling araw ng mga sandaling iyon, maimbing na natutulog si Mando nang bigla siyang may narinig na boses. Gumising ka, Mando. May malaking daluyong napaparating na bunga ng lindol. Marami ang mamamatay, kaya kailangan mong balaan ng mga tao. Dali-daling bumangon ang binata at hinanap kung saan nanggaling ang boses. Dahil hindi pa umaalis sa higaan ng binata, muli itong nagsalita. Magmadali ka na. Iligtas mo ang mga tao sa dalampasigan. Dito palang kumilos si Mando. Una nitong pinuntahan ang mag-asawang Mangkano at Aling Delia. Paglabas ng dalawa sa tahanan, napansin nito ang malaking pag-urong ng tubig sa dalampasigan. Dali-daling tumakbo si Mangkano. Pinatunog ang malaking kampana ng kapilya sa tabing dagat. Samantalang si Aling Delia naman, kinatok ang mga tahanan. Nagawang mailikas ni Mando ang mga tao papunta sa mataas na lugar. Ngunit may ilang naiwan. Wala na siyang nagawa dahil huli na ang lahat. Paparating na ang malaking alon. Humampas ito sa dalampasigan. Inanod ang lahat ng bangka, kubo at bilaran ng tuyo. Walang naisalba ang mga tao kung hindi para-pirasong mga kahoy mula sa kanilang ari-arian. May ilang katao ding nawawala. Ito ang pinagtuunan ng pansin nila Mando, kasama ang mga kawani ng pamahalaan. Ginalugad ng mga ito ang karagatan. Sa kasamaang palad ilang araw na ang kanilang paghanap, ngunit wala pa ring nangyayari. Desperado na si Mando ng mga sandaling iyon. Sumuko na ang mga kasamahan dahil alam nilang wala ng pag-asang mahanap pa ang mga nawawalang kababaryo. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa ang binata. Ipinagpatuloy nito ang kanyang paghahanap. Wala ka nang makikita pa, Mando. Malamang kinain na din sila ng mga pating na pag-alagala sa lugar. Kaya kung ako sa'yo, magpahinga ka na sa paghahanap. Tanggapin na lang natin na wala ng mga taong yon. Hindi ngayon ang oras para sumuko, Manong. Pasensya na pero susuwayin ko ang payo nyo. Gusto ko maibalik kahit mga bangkay ng ating kababaryo. Malabo nang mahanap mo pa sila, Mando. Magsasayang ka lang ng oras. Mamaya ikaw na ang madisgrasya.
Walang balak na huminto si Mando. Mag-isang sumakay ng bangka ang binata habang marahang sinusuyod ang karagatan. Ilang araw niya din itong ginagawa. Humihinto lang siya sa isla ng mga pawikan upang palamigin ang makina ng bangka at magpahinga sandali at tutuloy na naman sa paghahanap. Hindi alintana ni Mando ang malakas na hangin at malalaking alon. Isa lang ang pakay nito. Ito ay kahit papano, may isa man lang sa kanyang mga kababaryo ang makabalik ng buhay. Habang nakaiga sa ilalim ng puno ng niyog, hindi na malaya ng binata na nakaidlip na ito. Bigla siyang nagising dahil nahulog ang isang tuyong dahon ng niyog. Tumayo ito at muling sumakay ng bangka. Naisip ang hawak na trabungko. Dali-daling dinukot ni Mando ang sisidlan. Inilabas niya ang trabungko. Sinabi sa sarili na kung wala pang mangyayari, tuluyan na siyang susuko sa paghahanap. Kung talagang gusto mo akong tumulong sa iba, ngayon na ang pagkakataon. Pakiusap, tulungan mo ko. Nag-antay ng kasagutan ang binata mula sa kung sino. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas. Walang pagpaparamdam. Pinanghinaan ng loob si Mando. Nagpa siya na lamang na bumalik sa dalampasigan. Akmang inikot na nito ang bangka pabalik ng dalampasigan. Bigla namang nagpakita ang dalawang pawikan. Maniwala kayo o hindi, may nakasakay ng dalawang tao sa likuran ng mga ito. Dahang-dahang lumapit ang mga ito sa bangka ng binata. Ibinaba ang mga walang malay na tao. Inangat ni Mando ang mga ito pasakay ng bangka. Nag-antay pa ng ilang minuto. Sunod-sunod na dumating ang mga pawikan at gaya ng mga nauna, lulan ng mga ito ang ilan pang mga kababaryo. Nagpatuloy ito hanggang sa makumpleto ang mga taong nawawala. Hindi na alintana ni Mando ang bigat na dala ng sinasakyang bangka. Mabilis itong umusad papunta sa dalampasigan. Napatingin ang mga tao sa paparating na bangka. Laking gulat ng mga ito dahil ang sakay ng bangkang iyon ay ang kanilang mga nawawalang kaanak. Hindi magkamayaw sa pagpapasalamat ang mga kababaryo kay Mando. Ito din ang naging dahilan kung bakit kinilala ang binata bilang isa sa mga bayani ng lindol. Matapos ang kaganapang iyon, sunod-sunod na pagpapamalas ng hiwaga ang nangyari. Mabilis na nakabangon ang baryo nila Mando sa pagkakalugmok. At sa tulong ng mga kaibigan, isa-isang naipundar ang mga bangkang pagmamay-ari ng mga mangingisda. Kung alam ko lang sana, dati ko pa to dapat ginawa eh. Hindi na sana nagkaleche-leche yung buhay natin. Habang pinagmamasdan ang tuwang-tuwang mga kababaryo. Ako din pare. Hindi sana nasayang yung panahon natin sa mga walang kwentang bagay. Alam nyo kung paminsan, kailangan nating madapa sa putikan para matutunan nating bumangon at umahon. Kaya hindi na masama ang naging karanasan yung dalawa. Pagpasalamatan nyo dahil naging kasangkapan kayo ng Panginoon para makatulong sa ibang tao. Matapos ang pamamahagi ng mga bangka, naisip naman ng dalawang dumalaw sa isla ng mga pawikan upang mag-alay ng pasasalamat sa mga ito. Hindi lubos akalain ni Mando na didinggin ng mga nilalang ng karagatan ang paghingi niya ng tulong. Pagdating sa isla, napakapayapa at sariwang hangin ang sumalubong sa dalawa. Malaki na din ang puno ng niyog na tinanim ng mga ito, kaya lalo pang gumanda ang kapaligiran. Tignan mo tayong dalawa pare oh. Dati nag-uukay pa tayo dito para kumuha ng mga itlog. Ngayon naman nag-uukay tayo para magpakawala ng bagong pisang pawikan sa dagat. Habang isa-isang dinadampot ang maliliit na pawikan na gumagapang papunta sa tubig. Oo nga pare, natatawa na nga lang ako
kapag naaalala ko yung mga kalokohan natin noon. Grabe, talagang ginawa natin yun ano? Ilang buwan ang nakalipas. Lalong lumaki ang adhikain ng magkaibigan. Ginawaran pa ito ng DENR ng kaukulang titulo bilang bantay ng isla. Maraming kabataan ang nahikayat ng mga itong pangalagaan, hindi lamang ang mga pawikan, kung hindi lahat ng mga nilalang na nabubuhay sa dagat. Dahil sa naging partipasyon ni Mando, naisabatas noong taong 2001 ang Republic Act 9417 na naglalayong protektahan hindi lang ang mga pawikan, kung hindi pangalagaan ang lahat ng mga nilalang. Si Mando ang naging kinatawan nito sa Kongreso at dahil sa nasa posisyon siya ng mga sandaling ito, mas lalo pang lumawak ang saklaw ng adhikain ng binata. Sadyang ngang walang makakapagsabi ng kapalaran ng isang tao. Hindi natin akalain na lahat ng mga kamalasan natin sa buhay, ito pa ang magiging leksyon para tayo ay matuto at maging mas matatag sa darating na hinaharap. Maging si Mando, hindi lubusang makapaniwalang mararating niya ang ganitong antas. Masaya ito dahil sa wakas, nagawa niyang gamitin sa tama ang trabungko. Samantalang si Mancio naman, nagpaiwan sa kanilang bayan, nagsilbi bilang alkalde. Una sa naging proyekto nito ay ang pagbabawal ng mga ilegal na pangisdaan, lalo na ang mga maliliit na lambat. Sa kasalukuyan, lalo pang pinag-igting ng pamahalaan ang pangangalaga sa likas nating yaman, partikular sa karagatan, dahil wala nang ibang makakapagsalba sa bansa kung hindi ang kayamanang taglay ng katubigang nakapalibot sa atin. Nagsilbing ehemplo ang kwento nila Mando at Mancio sa mga kabataan. At sa tuwing gugunitain ang mga nangyari, nanunumbalik sa alaala nila kung paanong ibinangon ng binata ang sarili sa pagkakalugmok at kung paano nitong nakuha ang respeto ng karamihan. Si Mando ay ilan lang sa mga naging bayani ng karagatan na noon ay pumapatay sa mga pawikan. Ngunit kalaunan, naging tagapangalaga ng mga ito. Sana'y nakapulutan nyo ng aral ang kwento at magsilbing inspirasyon sa lahat. Ang talambuhay ni Mando, ang kwento ng kanyang trabungko sa isla ng mga pawikan. Iniimbitahan ko kayong lahat mga kabayan